kasi kahapon as in talagang nag-iyakan kami. 'Di ba sabi ko kahapon sa LS ko, sabi ko 11:30 ba yata yung sinabi ko, 11:30 mag-off ako, sabi ko mag-end ako, sabi ko kahapon. Pero nung tumawag siya as in talagang yung LS ko nakalimutan ko na. Nung nag-off ako nag-uusap pa kami nung in-off ko siya, nag-uusap pa kami ano na yata 12 PM na yata, 12 noon nung pinatay ko na yung ano, yung tawag. Sabi ko naman sa kanya, "Tumawag ka lang sa akin anytime basta," sabi ko, "tumawag ka ng gabi kasi the same din lang yung oras natin," sabi ko sa kanya. "So tumawag ka sa gabi, at least," sabi kong ano, mahirap din pala yung gano'n na at saka sabagay maganda rin kung minsan kung nakakapag-usap tayo sa ibang tao ng gano'n kasi nagiging eye opener sa atin, 'di ba? Kaya hindi ko naman puwedeng halimbawa sa akin, hindi ko naman puwedeng i-stop yung tulong ko sa nanay at tatay ko kasi ako lang naman yung inaasahan nilang magbigay ng cash sa kanila. At saka at least kasi 'pag naibigay ko yung obligasyon ko sa nanay at tatay ko, magiging kampante naman ako na meron silang pagkain. So ayun, ayun lang, lesson lang sa atin na nakapag-asawa ng AFAM, mga gano'n, may work man tayo o hindi, mag-ipon pa rin tayo para sa sarili natin. Kasi mahirap talaga yung ano, yung hindi ko lang kasi alam kung sa other European countries na just in case na mauna yung asawa nila is kompleto pa rin yung pensyon na matatanggap. Dito kasi is babawasan na nila. If I am not wrong, ang maiiwan na lang yata is 60% or 50%. So, these days, inaano, kasi nga, kinausap din ako ng asawa ko. Sabi niya, hindi ko alam kung magkano yung nasasahod mo. And then, mag-ipon ka kahit konti-konti lang. Kasi nga, di mo rin alam kung ano may mangyayari sa akin, sabi niya sa akin. Kung yung ipon man natin dyan, pag may mangyari sa akin is, madaling maubos yan, sabi niya sa akin. So, which is true naman. So, ayun, yun yung ginagawa ko. So, may daily goal ako, kahit 1 euro lang. Ayun, pinakamababa siguro yung 1 euro na sinesave ko everyday. Kung minsan nakakaabot ako ng 20 euros isang araw, mga ganun. Depende kasi kung minsan, since ano naman, eh, siyempre yung mga sarili kong gastos naman, halimbawa pag ako yung nagro-grocery, sarili ko naman expenses yung ginagamit ko, yung mga ganun. So ayun, I feel okay naman na at least siguro kung makakapag-work pa ako ng ilang taon, o 'di ba? Naku, 'di ko nasundan. Naku, 'di ko nasundan, nakaidlip ako. Ay, bahala ka diyan, sis kula sa bulol, naiwan ka sa ere. Naiwan ka sa ere, ano ba yun? Hindi, okey lang naman ang topic. Ako nga, sis born, andito pero hindi ko nasundan. Ay, bahala kayo sa buhay niyo. Basta sabi ko lang sa ano, sa mga kasi tayo-tayo rin lang naman nakapag-asawa tayo ng AFAM, mga ganyan. Kung puwede tayong mag-ipon ng sarili natin, mag-ipon tayo kasi in the future hindi nga natin alam kung anong mangyayari. Mahirap din na asahan natin yung mga anak natin. Hindi kagaya sa Pinas na puwede mong asahan ang mga anak mo na sila ang ano, 'di ba karamihan sa mga magulang natin sa Pilipinas walang mga pensyon, mga gano'n, yung mga walang trabaho noon. I mean, wala silang mga pensyon-pensyon. So, para sa kanila it's normal na kung sino yung mga anak nila sila yung bubuhay sa kanila, 'di ba? Dito is parang wala, hindi puwede, kailangang ikaw na magulang ngayon, kailangang mag-ipon ka para sa future mo kasi nga once na yung mga anak mo may sarili na silang pamilya, mahirap na humingi sa kanila. Monmon, sino 'tong si Monmon? Sis Kat, ikaw ba 'to? Wait a moment. Si Monmon ba 'to, si Sis Katya? Bahala ka sa buhay mo. Ayan, dinamitan na kita. Pakpakumot. Kawawa naman si Monmon. Kagatin mo nga si ating mo. Ayan, alam mo naman kasi Monmon, nagdradrama ang ating. So ayan, bahala ka sa buhay mo kung hindi ka pag hindi ka ano. Ang kapal naman ng balat mo, kaya kahit wala kang kumot, okay lang yan. Kagatin kita ating. Uy,